Magandang gabi mga kaermitanyo. Bago natin simulan ang kwento, idugtong na natin dito ang finale ng Ang Paghihiganti ng Hukluban. Simulan na natin. Pagsapit ng umaga, napagpasyahan ni Nuling ilipat ng pwesto ang manukan niya. Ang nais niyang mangyari, itayo niya muli ang manukan sa katabi lang mismo ng kanyang baryo. Kaya't pagsapit ng alas 10, isinama ni Nuli ang ilan niyang tauhan sa kanilang baryo. Sila Danilo at ang kaibigan niyang si Guyo. Halos gumagapang na itong papauwi sa baryo. Gawa ng sobrang bugbog ang kanilang mga katawan sa digmaan. Pagdating nila sa baryo, kaagad naman niyang nilapitan ang kanyang mga alalay sa manukan habang nakatulala upang sabihin sa mga ito na magpapahinga na muna sa kubong pagmamay-ari nila Nuli ang mga ito. Huwag kang mag-alala, iho. Magiging maayos din ang kanilang mga isipan sa mga nangyari. Yan ang naging epekto sa kanila sa pagsalakay ng hindi pangkaraniwang nilalang dito sa ating lugar. Hindi kasi ito basta-basta para sa mga ordinaryong tao. Paliwanag naman ni Manong Tuming. Pagsapit ng hapon ay ang pamaalam ni Nuli sa kanyang mga alalay dahil tutungo na ito sa kabila niyang baluarte kung saan nakalagay ang kanyang mga alagang kalabaw. Habang tulala noong nakatitig sa malayo si Nuli, hindi naman niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili. Dahil kung hindi pa siya dumayo ng kung saan-saan, naabutan pa sana niya yung mga manok niyang galing kila Omar. Huwag mong sisihin ang sarili mo, iho. Ang may kasalanan ng lahat ay ang mga nilalang na may labis na pagnanais sa mga manok mo. Ako may nalulungkot sa sinapit ng mga alaga mo dahil dugot pawis ang naging puhunan mo para dito. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin ang pangkasalukuyan. Sa ngayon, naghinagpis din ang iyong mga tauhan. Pero balang araw, muli itong makabawi sa mga masasayang darating na araw. Huwag kang panghinaan ng loob, iho, dahil hindi pa ito ang katapusan sa tinatahak mong larangan. Piliin mong tanggapin ang mga nawala upang hindi makulong sa mga kahapon ang iyong sarili. Wika ni Manong Tuming. Maraming salamat, Manong. Labis na nakatulong ang mga katagang sinabi mo upang magabayan ang tinatahak kong landas. Pasensya ka na sa inyong dalawa ni Mang Carpio dahil pati kayo nadamay sa mga sigalot na hindi nyo naman pinasok. Nuli, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil pamilya tayo sa lugar na ito, tayo-tayo lang din ang magtutulungan. Magtutulungan tayo hanggang sa huli. Wika naman ni Danilo. Pagsapit ng gabi, muli na nilang tinungo ang malapad-lapad na kubo upang makapagpahinga na ng tuluyan. Sa pagbuka ng bukang liwayway, nakita nilang nandoon ang isang tauhan ni Nuli. Magandang umaga sa iyo, Bong. Sila Nardo, gising na ba? Wika ni Nuli. Oo, Kanuli. Nandun sa kubo namin, oh. Tapos na namin ang aming gawain. Mabuti naman, amo, dahil walang masamang nangyayari sa inyo sa mga nilalang na sumalakay sa atin nung nakaraan. Wika naman ito. Kasabay ng pagwika nito sa kanya ay ang pangiti lamang niya dito. Hindi na niya ipinakita sa mga tauhan niya ang mga tama niya sa katawan upang hindi na ito matatakot pa.
lalo na't nasa baluarte niya ito at alam niyang marami pang mga nilalang ang susubok sa kanya hanggat nasa kanya pa ang bertud na yon. Halos hindi nakatulong sinuli sa kanyang mga tauhan dahil sa kanyang mga iniindas sa katawan. Umuwi na din noon si Goyo dahil may mga gawain pa ito sa kanilang tahanan. Sila Manong Duming na lamang at ang pangkat ni Mang Carpio ang kasama niya. Habang naroroon sila sa kubo, pinili niyang kausapin ng seryoso si Manong Duming tungkol sa nangyaring digmaan nung nakarang gabi. Manong, bakit ho hindi umubra ang 3 inkantong ahas sa diwata ng hangin? Labis akong naguguluhan, Manong, dahil alam kong labis itong makapangyarihang nilalang sa mundo ng mga engkanto. Alam kong hindi ito kakayanin ng isang diwata lamang. Kung kaya't paano natalo ng diwata ang huklubang nangangalaga rito? Wika ni Nuli. So mga kaermitanyo, hanggang dito lang ang ating kwento dahil isusunod natin ang finale. Pagsilay niya sa 3 niyang mga kasama, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang pinagkumpulan ito ng mga nilalang na malabayawak ang mga itsura. Bakbak na ang kalahati ng katawan nito na halos buto na lamang ang natira dahil sa pagpapaktito ng mga demonyong yon. Dala ng takot ni Badur, pinili niyang kinausap ang hukluban para magawa niyang malaman ang dahilan kung bakit ito naghasik ng lagim sa kanilang baryo. Marami na akong nakasagupang tao sa lugar na ito, pero ikaw lang ang nag-iisang humarap sa akin. Siguro naman wala kang kinalaman sa pakay ko. Dahil sa ipinakita mo sa akin, hahayaan kitang tumakas sa lugar. Ngunit may isa akong kondisyon. Ituro mo sa akin ang bahay ng 3 kasama mo dahil wala sa kanila ngayon ang hinahanap ko. Kapag nagawa mo yan, kalimutan at talikuran ko na ang anumang naging koneksyon ko sa baryong ito. Wika ng hukluban. Nang marinig ito ni Badur, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa sinabi nito. Pagramdam niyang umatras na ang bahagya ang nilalang, ay dali-dali naman siyang tumungo sa sentro ng baryo. Nang dumating ang puntong nahanap na niya ang insaktong lokasyon ng kubong pinagtatambayan ng mga 3, doon naman niya itinuro ang nasabing bahay ng 3. Paglitaw ng hukluban, agad naman siyang inabisuhan ng nilalang na lumayo na sa lugar. Dahil sa takot na magbabago pa ang isip ng nilalang, walang pagdadalawang isip naman siyang kumaripas ng takbo. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, halos mag-alas 4 na yun ng madaling araw. Hindi na niya magawang matulog dahil sa mga nangyari sa kanyang mga kasama. Pagka kinabukasan, pumutok ang balita sa kanila, ang pagkawala ng ilang mga kasama nilang naglilibot sa gabi. Ipiniliwanag naman ni Badur ang lahat ng mga kaganapan kung ano ang mga nangyari. Dahil sa maraming nakatakas bago madakip ng hukluban ang mga kasama nila Badur, kung kaya't marami silang nagbibigay ng mga kwento sa pinunong baryo. Ngunit ang nakapagtataka, sa lahat ng mga kababaryo nilang may mga alaga, si Badur lang ang hindi nalagasan ng mga hayop. Magmula nang mangyari ang hindi makalimutang pangyayari sa buhay ni Badur, hindi na muling naparamdam
ang hukluban sa kanilang lugar. Mapagsa hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ni Bador tungkol sa paghihiganti ng hukluban. Sumalino naman ang naging story, di ba? Yun pala ang binalik-balikan ng demonyong yon sa lugar nila dahil may nangahas palang nagnakaw ng gamit dun sa matanda, di ba? Ano bang magiging masabi nyo sa kwentong ito? Tama ba ang ginawa ng hukluban? I-comment nyo sa baba. Oo o hindi. Mag-focus muli tayo kay Noli hanggang sa pagbabalik ng ermitanyo.